Welcome back mga boss. At ito may gagawin tayong concert. Yan. Concert EB502A. Yan. Ang sabi dito, ayun, tingnan ko nga sa listahan kung kanino to. Naka ano to eh. Yan, kay Kuya ano to eh. Kay Kuya Arnold Paldo Gilya. Yan. Ang nakasabi dito, concert 502A. Check ko na lang. Tapos ipapa-upgrade niya ata ito eh. 502A to 502H. Yan ang sabi niya. Kumbaga ako nang bahala ata dito. Pero i-chat ko pa rin siya. Pero bago i-upgrade, i-repair muna. Ngayon dito natin malalaman kung magkano nga ba yung magiging standard na singilan natin kung sakali. Kasi dati, ang dami na nag-inquire sa akin. 502A, i-upgrade sa 502H. Kaya lang wala pa akong standard na pricing yan kung magkano talagang aabutin. Kaya ito, tamang tama yung video na to, try natin. So i-repair ko muna, saglit lang mga boss, buksan natin. Okay mga boss, so ito na yung pinakalaman nya. Sobrang dumi na pala oh. Yan. Tapos kailangan ito paliguan muna. Then saka siguro kung magbabalak tayong i-upgrade, saka siguro yung balak-balak na upgrade na yan. Doon muna tayo sa ano, i-recondition. Tingnan nyo nangyari dito sa ano. Minsan ganun talaga para-paraan ng mga technician. Mas mahal yung main volume, pero dahil wala siguro siyang stock na mono para magawa, ganun talaga, di sacrifice yan. Pero papalitan din natin yan, pati yung mga switches. Siguro kailangan i-condition muna to, then saka natin ipag-isipan yung upgrade. At bago ko i-chat yung may-ari, sabi niya kasi ano eh, pure copper daw tong ano. Sugatan muna natin, alamin natin kung pure copper nga ba talaga to. Tingnan muna natin yung ano. Ngayon kung pure copper, tutuloy. Sinabi naman niya kasi pure copper daw to, original. So dito alamin natin kasi may mga original naman na hindi pure copper eh. Yung mga bago-bago ngayon. Pero sa itsura naman ito mukhang ano naman eh. Mukhang matagal na to eh. Sana ba yung pang ano ko? Minsan ganito talaga dito sa shop eh. Yung kailangan mo na gamit, minsan wala. Yung pag hindi mo gagamitin, saka mo makikita. Nakarelate siguro yung iba dyan. Diba mga boss? Minsan may gamit ka na hinahanap, wala. Pag hindi mo kailangan, ayan, nakatiwangwang. Kitang-kita mo kung ano yung ano. So ipatong muna natin dito yung ano ba yan? Okay. Ano ba itong nangyari dito sa ano to? Nabasag yung ano ko, stand ko. Palitan nga yan ng ano. Hindi na pala balanse yung paa niya. Hanapin ko lang yung parang cutter knife ko na ano. Ito na lang siguro. Hindi natin mahanap. Ito nakakuha tayo ng pangsugat. Ayan. Lagay natin dito. Makis-kis tayo ng isa. Ito siguro mga boss. So pure copper siya. Ilawan natin. Ayan, kulay pula din yung ano, kiniskis ko na yan mga boss. Ayan, i-zoom natin. Okay, mag-usap muna kami ng may-ari bago ano, bago natin ito ituloy. Yung ano, kalasin ko muna to, tapos recondition, then pag tumunog na saka ituloy yung upgrade na no. Saglit lang mga. Okay, na pull out na natin mga boss. Ito na yung kabuuan ng board. Tanggal na natin lahat. Ayan naman yung sitwasyon ng kaha nya. Lilinisan din natin at pakapinturahan din natin kung ano. May mga kuro-kalawang na oh. Dito naman palit as usual, yung mga ginagawa natin katulad yan oh. May kalawang, direkta na yan. Hinang na lang dyan yung wire. Ito naman palit kalawang. Dito meron ba?
Wala naman, palit yan mga switch yan, yung mga ano na yan, para sigurado wala nang linis-linis. May pamalit naman tayong bago na. Dito naman check natin yung pyesa, may kinalawang ba? Ayun, meron. Yan, check na lang natin yung iba. Ano ba, paano ba ito mag-zoom? Yan, ba't lumabo? Yan, may mga kinalawang na rin pala dyan, oh. Ayan, papalitan na lang natin yung mga transistor na kinalawang. Ayan, so naka-zoom in talaga para kitang kita. Naka-zoom in talaga yung ating camera. So hugas tayo dyan, tapos double check na lang dito. Katulad yan, may mga kinalawang dyan, papalitan natin yan. Potentiometer, mga switch. Yan, may diskarte na tayo dito. Nagkakalas ako ng dalawang ganito, tapos saka ako sinusuksok dyan para umubra. Yan, para-paraan na lang mga boss. Yan, hugasan. Then capacitor, yan muna, stay muna siya dyan. Tanggal ng relay. Then hugas. Katapos hugas, palitan natin ng mga kinalawang. Then testing natin, pag good condition na, proceed tayo doon sa modify natin o upgrade naman. Okay mga boss, update ko lang kayo pag nagawa na. Ayan mga boss, so tapos na natin ito mahugasan. Ang gagawin ko na lang dito ay i-double check tong mga resistor at saka baka may mga kinalawang din. Papalit tayo ng volume, mga switch. Itong selector hindi na natin gagamitin kasi i-upgrade nga. So hindi siya magandang idea na papadaanin pa natin ng selector. Magkakaroon lang ng problema. Tapos yung mga connectors naman, o yung mga connection, o yung mga socket connector yan. Mas mainam yan, tanggalin na natin to, tapos hinangan na lang natin para direkta na. Then double check pa rin ang mga kinalawang at saka mga potentiometer at saka switch. Yung sa mic naman, papalitan natin kasi yung naikabit ito, maiksi. Anong nangyari dyan, parang nagbend yung board kasi pinilit tong ikabit. Siguro yung gumawa walang mahanap na katulad nito. Ganito po kasi yung original yan. Mas mataas yung paa niya dapat. So papalitan natin ng bago. Tapos naka-ready na rin yung mga switch natin. Yan. Yung sa dito, naglaan tayo ng dalawang ganito kasi tatanggalin natin yan. Susuksok natin to. Tingnan nga natin kung obra. So obra naman yung paa nila. Ayan o. Obra naman. Tapos yung pati yung sa ilalim, yung parang tatanggalin natin. Kasi wala akong mahanap na so dalawang ganito ang gagamitin yan. Yun lang. At saka yung mga potentiometer pala, bago ko, tulad nito. Tulad niya So damage. Hindi ko alam kung sa pagdala ko o na damage lang ng So kailangan i-double check pa rin natin kasi naka-experience tayo ng potentiometer na nagkasablay. At hindi na natin dapat maulit yun. Para sigurado, bago ikabit, i-double check. Katulad nito, napansin natin may problema. Double check. Dito naman sa main board, palit muna ng mga kinalawang na parts. Dito sa mga transistor din. Katapos niyan, siguro testing tayo. Ibalik din muna natin yung transformer. Hindi pa natin gagalawin yan. Kasi ang method natin dito ay paganahin muna ng maayos yung amplifier bago natin i-modified o kakalikotin. Yun lang mga boss. Mga boss, naikabit na natin temporarily. Wala pang dyan. Wala pang fan. Andito pa nakalaylay yung audio. So mangyayari dito ay magti-testing muna tayo kung kumusta yung mga ginawa natin, kung wala bang nangyaring sablay, kung okay na ba, wala na nang gagawin. Kasi magpo-proceed tayo sa upgrade pag may pag napatunog na natin. Nakadaan siya ng test valve para ma-secure natin na sakali man may problema, iilaw ng malakas yung test valve at magto-troubleshoot tayo. Kung wala naman, iilaw lang saglit yan, tapos mamamatay. Try natin.
Milaw, nawala. May speaker na tayo. Volume. Ayan. Ayan. Okay. Okay, kabila. Lipat natin sa kabila. Hoy, bakit wala? Tika lang. Hindi ata nakaano. So, yung wire kasi natin ng speaker ay ayun, okay na. Yung mga ano. So ayos na mga boss. So gagawin ko dito ay matatawa ko dahil gumagana na, kakalasin ko uli. Kadalasan sa ginagawa natin pag gumagana, i-assemble na, kumplituhin na yung tornilyo, then takpan. Dito ang gagawin natin ay kakaiba. Kakalasin natin uli mga boss. Kakalasin ko uli. Pinturahan ko tong ano, yung kaha niya kasi nakakalawang na ng kulay itim. Siguro kasi masyado ano may ano na. Pero mukhang maganda pa naman Pwede pa siguro to mga boss. 'Di ba nabanggit natin sa unang video na ano? Pero pwede pa mag-upgrade na lang siguro tayo. Okay pa naman, hindi pa naman ganoon kalala. Okay? So para maiksi lang yung gagawin natin. I-prepare ko lang yung mga kailanganin nating pyesa. Ano ba yung mga gagawin natin dito pag upgrade? Unang-una, magpapalit tayo ng mga transistor. 51 na hindi pala. From 5198 to 5200. Then after nyan, magpapalit tayo dito ng mga check natin dyan. Yung fuse, gagawin natin yung 12 or 15 ampere. Then pero kahit ano lang naman, kahit same ampere lang naman kasi yung voltahe lang naman ang tataasan natin. Yung transformer kasi from 30 to 33 to 33.5 to 50 volts. So magdadagdag tayo ng extra na windings para maging 50. Capacitor, papalitan natin ng 100 volts. 10,000 pa rin pero 100 volts. Siguro yung fuse same lang din kasi same lang din yung current na maibibigay niya. Yun, transistor lang at saka yung double check ko na lang pag explain ko lang sa inyo pag natapos na. O na palang kakalasin ko tong transformer. So may naitabi na akong computation para sa 5 auto. Magpapatong na lang ako at magko-compute na lang kung ilan ang windings. I-explain ko na lang sa inyo pag pag nagawa natin. Okay mga boss, so natanggal na, unahin muna natin siguro tong transformer. So ang babaguhin lang natin dito ay itong 33.5 yan. Yung yellow, black yellow. Yung iba 12012, 0.9 09.5 yan na yun. So ano pala to, matagal na pala tong transformer. Ang production date niya ay 27/9/2007. Ibig sabihin mga September 27, 2007 to. Kaya pala na siya mga boss, pure copper. Ayan, asa na ba? Hanggang ngayon buhay pa siya Ayan, nakis-kiss ko na to. Ay, ayan, kulay dilaw yung niya. Ayan, tanso siya. Ayan ayaw mag-zoom. Yun ang problema sa cellphone na to. Ayan, tanso siya mga boss. Balik natin sa 1. Okay. So yun lang ang target natin dyan. Nakuhanan ko na ng data yung ganito dati. Yung na yan, dati pa nakuha ko ng data. Yung 33.5 kung ilang turns yan, nakuha ko dati yan. Ayan 75. Ayan, yan dati. Ito yung dati yung computation ko dati sa Ito yung mga tinabi ko na yung data ng 5 auto. So kung 230 volts 2.2,
506 yung mga turns niya kung 14, 2.2, 30 point, 10 volts, 2.2, so 22 turns. Yung sa 12.5 na dalawa, 275, 27.5. Ngayon yung target natin ay yung 33.5 gagawin nating 50. Yun ang itataas natin dito. So ayan yung formula natin, 75 turns, 30 para makuha mo yung 2.2 o kaya 2.238 to be exact. Yan. So, yung 75 na turns, i-divide mo ngayon sa 33.5 na volts. Yan. Volts AC yung secondary. Ito turns. Turo natin para madali. So, ayan, kinompute ko. 2.2. Tapos ngayon, ito yung 2.2 turns per 1 volt. So, dalawang ikot, 1 volts ang resulta niyan. So ang target natin na supply o BEC, voltage alternating current o BEC, so from 33.5 gagawin natin 50. So times natin yung 50 sa 2.2, ang labas niya ay 11.9. 111.9 ang turns na kailangan natin. Ngayon yung ito mayroon na nga siyang 75, ima-minus lang natin kasi magpapatong lang naman tayo. So 111 or 112 minus 75. So ang lumabas 36.9 o 37 turns na lang yung ipapatong natin dyan. So papatungan natin yan kabilaan, kasi dalawa yan 0 tapos so dalawang 37 na na turns ang gagawin natin. Meron pa tayo ditong meron naman ako ditong natira pang ito. Pang talaga to. Number number 19 yung size talaga ng size talaga ng pang 5 auto na So idudugtong natin yan. Okay mga boss, so ito na yung na-rewind natin. Ito lang yung nagdagdag tayo ng from dito sa pinaka-original niya na ay 33.5. Ginawa nating 50-050. So try na natin binalutan na natin ng cotton tape. Daan tayo ng test bulb. Tapos yung tester natin set natin sa AC. So nakadaan po yan ng test bulb para safe tayo. Susukatin na natin yung output. Ito yung negative o pinaka-common nya. Ito naman yung yan 50. Yan 50.3. 50.3. So sakto yung nagawa nating may vibration ba, so okay naman. Itong dati nya kung anong voltahe ito dati 12 pa rin, so wala nagbago dyan sa dalawang supply, itong 9 at saka itong 12 at saka 0.9. ito lang 33.5 tinaasa natin. Muntik maubos yung natin. Ito yung size talaga ng concert na pure copper, size 19. Okay, ang susunod natin na gawin, dahil tapos na tayo dito sa transformer, doon naman tayo sa board mag-i-retoke. So hindi basta-basta mga boss yung mag-upgrade. Hindi yung tipong nagpalit ka lang ng capacitor, lalakas na agad yung amplifier, o nagpalit ka lang ng malaking transistor, yun na yun. Sabi ko nga sa inyo, sa mga nagtatanong, maproseso po yung pag-upgrade. At sa tingin ko itong mga ganitong pag-upgrade ng amplifier hindi natutrabaho ng mga magdi-DIY. Ngayon, kung halimbawa konti lang yung alam nyo sa amplifier o sa pagre-repair, o yung nalalaman nyo about sa electronics, tapos magdi-DIY kayo, mag-upgrade kayo, mahirapan kayo kasi hindi lang siya dahil sa gusto nyo lang palakasin yung amplifier nyo, basta-basta nyo nang kakalasin. Kahit yung ibang technician mahirapan din kasi matrabaho siya, at saka kailangan mo kailangan may sapat ka na kaalaman kung ano yung mga gagalawing pyesa, saka calibration din. So okay mga boss, mahaba na tayo, cut na natin at tatanggalin ko yung mga dapat tanggalin dyan para mapalitan. Okay, ito na mga boss yung in-upgrade natin. Ito legit na upgrade hindi yung kwentong barbero lang na
Ang dami nating ginawa dito. Unang-una yung transformer tinaasan natin yung supply, kaya pa naman ng core nya. Tapos yung board may ginawa tayo, mapapansin nyo may mga ceramic capacitor na dito na 33 kada base collector ng driver transistor. Mamaya i-reveal natin yung tawag dito, i-reveal natin yung sa likod naman kung ano pang kinalikot. Nakadaan pa rin yan mga boss ng test valve. So sukatin muna natin bias, DC offset kung may kailangan pa tayong i-adjust. So on ko na. Okay, unti-unting nawala. DC offset muna yun, nag-switch na yung relay. 0.4 0.4 0.4. Ano ba yun? Dumudulas pati sa 0.4. Ano ba to? 0.4 din, okay. Okay, 0.4. Okay, 0.4 din. Okay, all goods naman yung bias. Dito sa baba may yan nagpalit tayo ng Zener diode dyan. Tingnan natin kung sakto yung reading. Tama ba? Ito ba yung ba't wala tayong ma-read dito? Ayun, 36. Ilagay na nga natin to sa negative. 37. Tumasa. Pa 37 to. Negative 38. Yan. 36, 38. Tumaas pa. Kabila. 37. Okay. 37. 37. So good na good siya. Double check natin tong baka mali lang yung tapping natin. 38 nga. Okay. DC offset naman tayo. Okay. Okay, sa kabila. Sa kabilang channel. Okay, 0.21 dito. 0.4. Okay, try natin dito. Okay naman siya mga boss. At palitan ko lang tong isang diode para maging inaccurate ata yung dito, yung Zener diode. Kasi 38 ang reading. So palitan ko lang yung diode. Okay na yan. Okay naman yung biasing nya, yung DC offset nya pasok naman. So ano ba yung mga ginawa natin dito? Ayun. Ayun, kwento na natin. Sabi nga nila, kwento mo sa pagong. So ayan, nagpalit tayo ng power transistor na malalaki, C5200. Yung number nya ganun pa rin, 8 piraso pa rin. Yung driver transistor nya yun pa rin. Yung mga base na ng transistor may nakatap na 4.7 ohms. Yan, kada isa meron na yan. Tapos yung capacitor nya, ang ginamit natin na capacitor na dito ay uminit ba? Double check natin baka uminit. Wala naman. So dito sa capacitor na malaki, 100 volts. Ayan. Ayan, 100 volts, 10,000 microfarad. Dito naman sa maliliit, yung sa feedback nya, nag-add tayo dyan ng 10 picofarad na capacitor. Ayan, kabilaan yan. Nakahinang ba to? Baka hindi nakahinang. Yari tayo dyan. Ayan, 10. Tapos itong mga Zener diode nga, from 27 volts, ginawa nating 36 volts. Tapos itong from 125 ginawa nating 135. Yan. Ano pa bang nabago? Wala na, sa relay pala. Yung relay, tinanggal natin yung dalawang nakalagay dyan na 120 or 100 ohms. Inisa na lang natin, 820 ohms ang nilagay natin din. Itong relay mismo, nagpalit tayo ng relay na 24 volts. 12 volts lang kasi yung dati dyan mga boss. 12 volts lang yung relay na nakalagay dito. So nagpalit din tayo ng ito yung dating relay.
Dahil tumaas yung supply niya, 50 volts na yon, tinaasan na rin natin yung value ng resistor at saka yung relay. Ginawa na natin 24 volts. Nag-switch naman yung relay, okay na. So final testing na lang yan pag na-assemble. Tapos try kong palitan tong sinodite kasi parang hindi ako komportable na 38 yung reading ko. Palitan natin ng ng mas mababa at saka yung resistor siguro. So saglit lang mga boss. Yung pala, isabay ko yung reading pala sa capacitor, hindi ko na i-demo sa inyo, no. So ito na yung capacitor nya. Uh, 65, yan, 65 na yung volts nya. Yung AC naman nya, yan, 49.5, yan, 49. Pero pasok yan mga 50. Yan. Ito lang yung concern ko dito. Kailangan ma-double check ko to. Hindi lang ako mapakali dito kung bakit siya ay. Parang ay, nakaisip pala ako ba yun. 38 is samantalang 37 to. Itong dalawa naman 37. So double check ko na lang tong isa. Palitan ko ng Zener diode. Mga boss, okay na. Ayan. Ito na yung sana hindi umiinit. Lipat natin ang kabila. May problema pa to dito sa ito. Ayusin pa natin yan mga boss dito. Tapos itong jack na yung isa lagi kong gumagamit sa CDB-CD, kaya lang loose na rin yung dyan, kaya papalitan natin tong So yan yung huling gagawin natin, pero okay na yung ito na, tanggal na. Ito na napabisaya. Ito na. Okay. Yung sa Zener diode naman, hindi pala accurate yung mga 36 volts. Inisa-isa ko pagtanggal hanggang sa makakuha ko ng 36 talaga. Kasi yung iba, pag nilagay mo, nagiging 38, 37. So hindi siya pantay-pantay. Nagkakaroon ng problema sa DC offset. Kaya napansin nyo kanina, yung reading ng isa ay 0.20. So nakuha naman natin yan. Ang last na lang dito na gagawin natin ay okay naman tong umiilaw. Lakas ng hatak ng So ang gagawin ko na lang dito ay ito, last, papalitan ng jack na bago. Tapos ito, ihina ko lang direkta kasi yung dito nakadirekta na rin. Yun na lang, yung mic okay na, at saka yung screw pala dyan, ito, tornilyo na lang natin. So ayos na to mga boss. Nagbalak ako na para maglagay ako dito ng isa pang heatsink para mas matibay siya. So abangan nyo hanggang so far yung upgrade natin successful siya mga boss. First time natin gumawa ng yun lang, hindi maisara, bumabangga yung capacitor pala. So mahirapan tayong ilak nito. Speed, diba? Yan. Hindi bumabangga yung So tingnan natin kung kayang tabasin dito para maisara natin. So dagdag na lang ako ng isa pang heatsink dito para kasi isa lang yung pan, pero para nag-isip ako kung paano ilalagay ko i-heatsink. So heatsink na lang mga boss. So yun lang. Last na clip ay yung last na rin na part ng video natin. Okay mga boss, ito na yung pinaka-final na nangyari sa amplifier na to. Ito na yung finished product kumbaga. So ayan na yung dinagdag natin na heatsink. Bali, bago natin tinuloy yung vlog, yung huling clip, pinaandar ko muna siya ng mag-iisang oras na ngayon. So nakatulong tong dinagdag natin na heatsink kasi imbis na dito lang uminit, so transfer pa yung init dito, kaya hindi talaga siya uminit ng husto. Ayan mga boss, so okay na siya. Ayan.
Siguro naalala ko, sabi ko ilalagay ko sana dito yung price kung magkano yung total, pero I will keep it private na lang para mas mainam, kasi kadalasan kasi sa customer mag-a-assume na baka ganito din. Iba-iba kasi yung sitwasyon mga boss. Iba-iba yung sitwasyon ng bawat ni-repair ko. Kaya naalala ko yun. Kaya hindi rin ako nagbibigay ng price dito sa YouTube, kasi parang hindi siya proper venue para pag-usapan. Siguro kung may magpapagawa, mas maganda sa chat na lang, PM nyo ako sa FB page ko. Doon natin pag-usapan yung mga ganyang matters, kasi ang dinidiscuss natin dito sa YouTube ay yung mga vlog natin. Mas maganda kung ang tanong ay related doon sa mga sa ginawa natin, pwede natin pag-usapan yan. Pero yung mga pricing siguro, kung mga magpapagawa kayo, doon natin pag-usapan sa private messages. Siguro para sa akin yun yung proper venue para pag-usapan. At saka sa upgrade naman, kasi sinubukan ko tong i-upgrade for the first time na ginawa kong ganito. Nagtaas tayo ng supply, ginawa nating 50 volts, at depende sa sitwasyon yan, kasi nataon lang na nagawa natin yan dahil itong transformer nya at saka itong 502A ay according dito sa papel nya, early 2000 siya, o kung natin yung transformer nya, kasi yan yung production dito 2007. So sa mga bagong concept ngayon, kahit sabihin natin original ay tanso o aluminum na yung gamit nila, parang medyo mahirap ata na proseso yon kung hindi magpapalit ng transformer talaga. Siguro sa mga magpapa-upgrade, kung original na mas maganda kasi depende sa so proseso. Baka balang araw ganito, kung makagawa tayo ng mga ilang upgrade na halos pare-pareho yung resulta sa gastos, siguro gagawa tayo ng standard na pricing. Sa ngayon, pa lang to, kumbaga prototype, unang-unang ginawa natin na ganito. Hindi natin masabi kung magiging same lang din sa Parang sinasabi ko kasi kadalasan sa mga repair natin na kapag may ginawa tayo na amplifier na ang sira ay hindi tumutunog, o kaya isang channel lang ang tumutunog, kadalasan hindi siya nagpapareho sa ibang sakit din ng pwedeng sabihin na, sir, ganun din ang problema ng amplifier ko, may kaluskos. O kaya, sir, yung amplifier ko katulad nung nasa video mo, isang channel lang ang gumagana, pero pag na-check na natin ang actual, iba pala yung sitwasyon ng amplifier nya. Kaya siguro pagdating sa price, so I will keep it private na lang muna. At kung tatanungin nyo, pwede naman i-PM nyo na lang ako. Mas maganda din para iwas alam nyo na. Yun lang mga boss. Paano yan? Hanggang dito na lang siguro yung vlog natin tungkol sa amplifier na to na in-upgrade natin, at bakit ganito yung ginawa nating upgrade, kakaiba. So ang ginawa lang nating model or pinagkopyahan natin pala ng upgrade na to ay kinopya natin yung design sa 502H, which is yun ang pinakamalapit sa board na ganito. Sa design niya pinakamalapit, at kunti lang din ang binago, supply mga lang. Kaya yun ang pinakamalapit na ginawa natin, pero maraming klaseng upgrade, hindi lang ganito na pang 502H. Pwede rin tong i-upgrade na hanggang 737, 757, depende. Sakura 735, parang ganon. Halos magkakasame sila ng design mga boss. Pero dito kasi sa 502H ay pinakamalapit sa kanya, kasi pareho sila concert, at upgraded version nga talaga sa 502A and B. So yan mga boss, umaba na yung video, hanggang dito na lang, at PM lang sa magpapagawa. God bless po sa ating lahat.